So eto mga sangkay, first time po ito nangyari. After po Ferdinand E. Marcos, umabot muna ng ilang dekada mga sangkay bago po maganap. Alam nyo ba na gumagawa na po ng sariling armas ngayon ang ating bansa? Well, alamin po natin. Yo guys, magandang oras po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Sa lahat ng mga solid sangkay na narito. Ito pag-usapan po natin ngayon mga sangkay itong pambihirang balita. Aba, ang Pilipinas pala ngayon gumagawa na ng sariling armas. Sariling mga pandigma. Ito yung inihintay ko mga sangkay na mangyari. Kasi ang naaalala kong gumagawa na ito noon, panahon pa po ng tatay ni Bongbong Marcos. Pag-usapan po natin yan mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, yan, tayo po ay road to 2 million subscribers na, 1.59 million subscribers. Kaya naman ano pa ang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, this is very interesting topic. Kasi nakakagulat lang, di ba? Mga sangkay. Eto. Ngayon, eto kasi yung balita. Ayan. Bagong remote-controlled weapon ng DND. Ng Department of National Defense. Ito ay locally developed remote-controlled weapon system mula po sa Department of Science and Technology, DOST. Ayan, mga sangkayo. Ano mayroon dyan? Ayon po dito sa report, sumusuporta ang Controller Operated Battle Ready Armament o Project Cobra sa layunin ng pamahalaan na paunlarin ang local research and production para sa depensa. Para po sa inyong kaalaman, mayroon pong tinatawag ngayon na Project Cobra. Ngayon kasi gumagawa po ng mga pangdepensa, mga weapon ang Pilipinas ng Philippine-made na mga armas. Eto, basahin po natin. Nakakatuwa lang, di ba? First time po ito nangyari, mga sangkay. Umabot pa ng ilang mga dekada bago po mangyari. Panahon lang pala ni BBM magaganap ito. Ayan, basahin natin mga sangkay. The Department of National Defense or DND accepted a locally developed remote-controlled weapon system from the Department of Science and Technology. The DND formally received the Controller-Operated Battle-Ready Armament, Cobra, on Thursday during a turnover ceremony at the Army's Armored Division Headquarters in Camp O'Donnell, Capas, Tarlac. Ito mga sangkay, Project Cobra. Ito palang ibig sabihin na ito. Ayan o. Controller Operated Battle Ready Armament. Cobra. Defense Secretary Gibo Teodoro, in remarks delivered by Undersecretary Rene Diaz, praised the DOST, the Metals Industry Research and Development Center, and the Mechatronics and Robotics Society of the Philippines for developing the system. Alam nyo kasi mga sangkay, ang mga Pinoy magagaling eh. Ang problema lang mga sangkay, wala pong nagpapahalaga. Wala pong kaya nga ang ginagawa nila mga sangkay doon sa ibang bansa. Doon nila ginagamit ang kanilang talento. Yung mga scientist natin, mga sangkay, di ba? Dati panahon po ni Ferdinand E. Marcos, sinusuportahan po yun ni Apo Lakay. Pero ngayon, mga sangkay, di ba? Asan sila? Nasa ibang bansa. Doon pong ginagamit ang kanilang katalinuhan. Pero sa totoo lang, pwedeng magamit niya sa Pilipinas kung may suporta ang gobyerno. Kagaya ng ginagawa ngayon ng Marcos administration. He said, Project Cobra, ito po
Ito po yung sinasabing gumagawa po ngayon ng mga pangdepensa. Project Cobra supports the government's goal to building local research and production capabilities for defense. Ayon kay Teodoro, the strategy is clear. We stand by strengthening the foundations, the research, the production capabilities, and institutional support. Then build upward, layer by layer, until we have an industry that can stand strong and succeed on its own. Ito na, Tatak Marcos na po ito. Mga sangkay, gumagawa na po ng sariling mga armas dito sa Pilipinas. Diba, mga sangkay? Nakakatuwa lang kasi di naman po ito naganap sa ibang mga presidente. Ewan ko ba bakit ganun. Lahat naman po halos ng mga presidente, nagdideklara sila ng sinasabi po nila na pinapalakas nila ang sandatahan. Pero ang nangyayari, bili lamang po tayo ng bili sa ibang bansa. Pero ngayon, sa panahon ni BBM, maliban sa bumibili tayo sa ibang bansa, nagde-develop na po tayo ng sariling mga armas. Naalala nyo yung panahon po ni Ferdinand E. Marcos, may tinatawag na bongbong rocket or bongbong missile. Ito, ewan ko makikita natin dito sa Google. Try natin hanapin. Ayan. Ang tawag naman nito noon, kung ngayon, ang tawag ngayon, mga sangkay, di ba? Ito, ilapit lang natin. Kung ang tawag ngayon ay Project Cobra, ayan, ang tawag naman nung panahon ni Ferdinand E. Marcos, Project Santa Barbara. Ayon po dito, Project Santa Barbara was a missile program developed under administration of Philippine President Ferdinand E. Marcos. O ayan, mga sangkay. Ngayon nakapag-develop noon. Ano ito? Ito po ay bongbong rocket. Ito, mga sangkay. Oh. Ayan, oh. Panahon po yan ni Ferdinand E. Marcos. Ayan, ito yung actual na video. Ito po ay pinangalan kay PBBM at the time. Yan, mga sangkay. Sariling gawang Pinoy. Yung ibang mga bansa wala pa nito noon, pero tayo mayroon na, mga sangkay. Nauna na po tayo. Ito, maliban sa bongbong rocket or bongbong missile, meron din pong bukang liwayway missile. O, ito naman yung bongbong missile. Galing, no? First time na i-launch and very successful. Ayan, no? Grabe, no? Sobrang solid. Kung naipagpatuloy lang sana yan, no? So, sayang lang, mga sangkay. Pero, sabi kasi sa kasaysayan, after po ni Ferdinand E. Marcos, lahat halos po ng mga proyekto, kahit po ito, na pag-develop, mga sangkay, sa mga sariling armas natin, mga Pinoy mismong gumagawa, initsapwera po ng Yellow Administration. Nakakalungkot, mga sangkay. Pero ang good news ngayon, meron na ulit. Ang tawag dito ay Project Cobra. Ayon po dito, Project Cobra supports President Ferdinand Marcos Jr.'s push to develop a sustainable local defense industry under the Self-Reliant Defense Posture Program. Nakakatuwa, mga sangkay, no? Ito pa. Ayon po dito, Teodoro said the system increases Army firepower while reducing risks to soldiers by allowing them to engage targets from protected positions. O, mga sangkay, di ba? Kasi tayo, ngayon, mano-mano pa eh. Kapag may gera, kailangan mong puntahan mismo yung lugar. Pero kung mayroon na mga ganitong klaseng kagamitan, hindi na kailangan ng mga sundalo pumunta din doon mismo sa actual kampo.
ng kalaban. Project Cobra will also enhance the survivability of our soldiers, allowing them to engage from position of relative safety, thereby reducing their exposure to enemy fire. Ayun ang sinasabi po natin. So, nakakatuwa lang mga sangkay kasi hindi na po pipitsugin pala ngayon ang Philippine Army. Gumagawa na po ng sariling mga pandigma, sariling mga armas ang Pilipinas at ito po ay tinatawag na Project Cobra under Ferdinand E. Marcos. Ang maganda dito, nagkaroon na nga ng mga Philippine-made na mga armas ang Pilipinas. Ang matupit pa, nakatulong pa po sa mga kababayan po natin na gumagawa nito ngayon. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.